Okay, last time nag-compute tayo ng area ng wall na papalitadahan. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano mag-compute ng dami ng buhangin at kung ilang bags of cement ang magagamit natin para dito. Okay, bago ang lahat, shout out kay By the way, may mali pala sa area na na-compute natin last time. So instead of 7 meters, naging 10 meters sa computation natin. So take note of that. So ito yung summary na naging computation natin last time. So meron tayong exterior wall, interior wall, corner area. So in total, meron tayong 391.54 square meters. Para naman sa mga wastage o yung hindi maiwasan na natatapon, pwede tayo mag-add ng 15 to 20% sa total area na na-compute natin. Since mababa lang naman yung bahay, mag-add na lang tayo ng 15%. So area, that is equal to 391.54 plus 15% ng total area. So that is equal to 450.27 square meters. Okay, kakailanganin natin itong table na ito na galing sa book ni Max B. Fajardo. So 1:3. So ito yung mixture na kadalasan natin ginagamit sa pagpapalitada. So yung thickness naman, so we consider 20 millimeters na thickness ng palitada. So pwede na tayo mag-compute kung ilang bags of cement at volume ng buhangin na magagamit natin. So take note, gagamit tayo dito ng vibrosand na buhangin or yung tinatawag natin na binistay. So cement, that is equal to 450.27 multiplied by 0.24, and that is equal to 108 bags. Sand, that is equal to 450.27 multiplied by 0.02, and that is equal to 9 cubic meters. Okay, question. Engineer, anong ibig sabihin ng 1:3 na mixture? Ang ibig sabihin ng 1:3 na mixed ratio, ang kada bag of cement na may timbang na 40 kilograms ay may katumbas na 3 kahon ng buhangin na may sukat na 1 foot by 1 foot by 1 foot. Paano naman kung timba ng pintura at 16 liters ang ginamit para maging panukat sa buhangin? Ilang timba naman ng buhangin ang katumbas ng isang semento? Sa isang bag of cement, kailangan natin itong haluan ng 5 timba ng buhangin para masunod yung 1:3 na mixed ratio natin. So, paano nakuha yun? So, ito yung naging computation. Next, computein naman natin kung ilang bags of cement ang magagamit natin sa pagpupuro. So, ito yung karaniwan na nakakaligtaan sa pag-quantify ng mga materials na ginagamit sa pagpapalitada. For conventional plastering, so gumagamit tayo ng cement. Para naman sa alternative smooth plastering, gumagamit tayo ng skim coat. At karaniwan din itong ginagamit sa slab soffit at beam soffit. So, dito tayo sa conventional. For every 40 kg of cement, kaya nitong mag-cover ng 20 to 35 square meter na wall. For skim coat naman, kaya nitong mag-cover ng 2.5 square meter kada litro. Okay, meron tayong total area na 391.54 square meters. So, ibabawas natin dito yung mga area ng mga wall na lalagyan ng tiles, bricks, at yung mga area na natatakpan ng kisame na hindi na kailangan itong pakinisin. So, ito yung area na kailangan natin ibawas dahil hindi naman kailangan na maging makinis ang surface ng mga ito. Meron tayo ditong bricks para sa exterior wall na 2.3 square meter. Tiles para dun sa ating banyo, 27.27 square meters. Yung area naman na natatakpan ng kisame, so meron tayong 24.84 square meters. So, total area, that is equal to 391.54 minus 2.31 minus 27.27 minus 24.84, and that is equal to 337.12 square meters.
Okay, question. Engineer, bakit 391.54 square meters yung ginamit na area, hindi 450.27? So, ganito kasi yan. Sa pagpupuro, very minimal yung natatapon. So, bihira. Kung meron man, nakasama na yun sa 20 to 35 square meter per bag of cement. Kaya no need to add additional area para sa wastage. Okay, so let's compute kung ilang bag of cement ang magagamit natin sa pagpupuro. So, gamitin na lang natin yung 25 square meter per bag. So, cement, that is equal to 337.12 divided by 25. So, that is equal to 13.48 bags. So, let's say 14 bags. So, in total, kailangan natin ng 9 cubic meters na buhangin at 122 bags na cement.